So dumako naman tayo guys sa second part ng video kung saan nagpa-plastering po tayo dito guys, no. Halos natapos na nga namin guys yung pinakang plastering or yung pinakang palitada sa labas. So dito naman po sa loob inuunti-unti na po namin na lagyan din ng mga palitada. So yung mga exposed na hollow blocks yan, natatakpan na. Kumbaga unti-unting improvements at least meron. So yan, kung mapapansin nyo guys, meron kaming powder na waterproofing compound. Katulad ito nung binanggit ko dun sa first video sa pagpapalitada para walang tubig na papasok sa mga pader. So proven and effective yun guys para sa waterproofing. So inililista ko guys kung ilan na bang mga sako ng semento yung mga nagamit namin overall sa loob at labas. Kasi marami-rami guys to, as in sobrang daming sako ang mauubos ninyo para lang mapalitadahan ang loob at labas ng bahay guys. So since baby steps nga to, paunti-unti pa utay-utay guys, at least kumbaga may mga improvements. So since pag natapos na namin tong palitada, ang kasunod naman ay yun, lalagyan namin ng kisame and pintura. So isa na nga tong high ceiling, so yan halos kompleto na yung plastering niya. Yan, medyo konting pintura na lang and kisame and glass. So yan, dyan ilalagay yung dyan lalagay yung chandelier. So nakaka-excite guys pag meron na siya. And sa taas naman ito guys, yan at least ito na siya ngayon, 'di ba? Kumbaga kahit papaano may improvements na nangyari compared before na wala pa siyang plastering or palitada. Nakakatuwa nga pagmasdan guys kasi nga halos dito sa taas yung mga other rooms or yung mga guest rooms meron na rin sila mga palitada guys, no. So yan, ito yung ibang mga rooms pa sa taas. So yung ibang part ng family members namin dito sila magstay pag halimbawa gusto nila magstay. And syempre dito meron ding common toilet and bath. So medyo malaki rin itong common toilet and bath para at least hindi na sila pupunta sa ibaba. And ito naman yung isa sa kwarto din sa itaas guys. So yan, halos may plastering na rin siya. So, yan, may sariling CR din siya guys, no? So, tama nga talaga yung sabi nila na isa sa magastos ang finishing part. So, sa structural, nabuo na siya. So, ang pinakang paghahandaan naman sa finishing part. And syempre, dito sa baba, yan, iniready na namin dito yung kitchen. So, may abang na po yan na magiging countertop and parang mini bar siya, yan. And kung mapapansin nyo, nakaabang na rin dyan yung mga linya ng kuryente guys. And syempre yung sa pinakang drainage nung lababo. So yun yung pinaka-importante sa lahat, kailangan may mga abang siya. So sa kitchen, kapag naisip nyo na lagyan ng mga pailaw, ganyan, kailangan mapaghandaan yun guys. So kailangan planado talaga. Halos marami na rin yung nangyari dito guys. So yan, loob at labas, at least kumbaga unti-unti na siyang natatapos guys and nakakatuwang pagmasdan. Meron nga pala akong nabasa na about sa hagdan guys, no. So kung paano daw ba napatiba yung hagdan. So gagawan ko po yun ng video and sasagutin ko po yung katanungan na yun nung nag-comment na isa sa viewer po natin, no. So yan, matibay po ang pagkakagawa ng hagdan kahit mukha siya nakahang guys. So may mga poste po yung ganyan. Anyway, so yan. So kung mapapansin nyo dito guys, sa paligid meron siyang mga setback. So pwede kang maglakad-lakad paikot dito guys sa pinakang lote nung bahay guys. Kasi gusto ko talaga sa isang bahay or dream house na to meron siyang pwede kang magtanim-tanim pag gusto mo magtanim. So yan yung garahe. Tapos may party area kapag merong events, birthday month or holiday season, Christmas, New Year. So yan, meron tayong kumbaga may place na paggaganapan ng mga events na yon. So nakakatuwa guys. And yan, unti-unti na siyang natutupad guys, unti-unting natatapos. Kaya naman maraming salamat dun sa mga taong sumusuporta. So maraming salamat din sa mga viewers natin and thank you so much sa mga lahat. Thank you so much po sa inyo. So kapag may mga questions po kayo, wag po kayo mahiyang mag-comment and magtanong dito sa video natin. Thank you so much and see you again sa next video natin. Bye!